Pero gusto lang nilang gawin, magwalis. Eh, ba't pa kukuha yung amo ng magwawalis lang? Eh, siya na lang magwalis, di ba? Luto. Ano, ano daw yung ano te, yung gusto ng isa na nag-a-apply dito? Yung nakasabay mo? Gusto niya daw ng ano, yung yaya siya pero hindi siya kasama sa gala. Ayaw Hindi niya siya daw kasi kasama sa napapagod labas. daw siya. Tapos ang gising niya daw is alas 11 daw ng Alas 11. Nang tanghali. Opo. Wow. Yun nga. So, yan yung reason mga kainday, kaya mahigpit po ang screening namin dito. Siyempre, hindi porke pumunta ka nga dito, is pasok ka na. Yes po. Kailangan ini-screen ka rin kung ano yung gusto mong ibigay, kaya mong gawin. Hindi yung gusto lang natin ng malaking sahod, tapos gusto mo gigising ka ng 11 ng... So, ayan, magandang umaga mga kainday. Hi ka sa mga kainday natin. Magandang So, ayan mga kainday, ang tagal po nating hindi nagkita-kita at ngayon nandito na naman po si kainday nyo. Meron na naman po tayong aplikante na taga Mindanao. So, ayan, bago natin i-reveal mga kainday yung sahod ni ate, magkukwentuhan muna kami. Te, paano ka napadpad dito sa Manila? Dahil po sa sa inyo po. Saan mo nakita yung hiring namin? Kasi po nung nag-offer yung biyanan ko po na pwede na ako mag-work, nag-research ako ng pwedeng mapasukan dito sa Manila po. Tapos may nag-comment doon na nakalimutan ko yung name na doon kayo kay Irene Salas. Tapos ni-research ko po. Sino nagsabi sa'yo? Yung may nag-comment sa post po. Pero hindi ko kilala. By the way pala, te, naka-video pala tayo. Okay lang, te? Okay lang po. Makakarating ka na sa Mindanao. Artist. So, ayan. Mapapost tayo sa, mapapost ka tong video na to sa Facebook namin Okay kay lang po. Irene. At saka dun Yes, sa kabila kay Andice Kite. Okay Yes lang. po. Walang problema, ma'am. So, ayan. Ituloy natin yung, ano nga yun, te? Paano mo nalaman yung hiring namin? Yung may nag-comment kasi doon na kung gusto niyo malaking sahod at legit, doon kang i-research niyo si Irene Salas. Tapos Ni-research mo. O tinignan ko po, ang ganda ng mga doon, sahod. At yun yung Kailan ka nag-chat sa amin? last month. Last month pa. Buti na-replyan ka rin. Oo. Na-reply sa awa ng Diyos. Tapos, Kasi pinag-pray ko nag-requirements ka na or nag-chat ka, may requirements ka na? Nagtanong muna ako ng requirements, tapos hinanda ko lahat po, saka ako nag-text ulit. So, nagkuha ka muna ng requirements. Tapos, Lahat po. so, ayan mga kainday, kasi ang daming mga karamihan siguro sa mga nag-a-apply, nag-chat, halos walang requirements. Kaya sana naman po, bago po tayo mag-a-apply, dapat po yung may requirements na. Diba? Para at least, pag time na papapuntahin na kayo dito, ready na po kayo. Dapat kompleto yung requirements ha. May valid ID, may PSA or birth, barangay clearance, NBI. Dapat po kompleto. Bakit po hindi kami nagsasagot ng requirements? Kasi mas maganda po pag kayo po yung gagastos ng requirements nyo. Kasi pagdating nyo dito, at least, dito pa lang or doon pa lang sa inyo, meron na po kayong choice na kung ayaw kayo sa amo na ibibigay namin, at least wala po kayong babayaran sa agency. Hindi po kayo mape-pressure na pasukan yung in-offer namin kasi wala naman po kaming ginastos sa inyo. At least pag kayo po yung gumastos, meron po kayong choice na umayaw, di ba? Wala pong babayaran, walang ibabalik sa agency. Kaya yan po yung kinaganda ng may dala kayong sariling requirements, di ba, ate? So, hinahayaan po kasi namin ang aplikante ang mamili kung saan nila gustong ma-assign, sinong among gustong pasukan. Diba, te? Yes po, Kagaya yes ng po. ginawa sa iyo. Oo. So, hinayaan ka namin Yeah. mag-decide kung Isa saan. gusto mo ba? Oo. At the same time, syempre, Choice namin, choice kailangan talaga namin. pasok din po dun sa hinanap ng employer. Yes. Hindi porke gusto natin 20K, ibig sabihin, pasok na po tayo. Syempre, meron pong mga qualification bawat employer. Kung gusto mo mga 20K, tapos gusto mo magwalis lang, hindi po pa pwede yung gano'n. Dapat po 20K flexible, di ba, te? Yes po. Si ate Lahat, flexible, alam ano? lahat. Alam lahat gawin. Anong alam mong lahat gawin? Laba, plansya po. At saka, mag-aalaga ng aso at pusa. Ganun. Kung anong gusto ng amo. Wala ka namang allergy sa mga pusa, Wala te? Yung mga allergy sa pagkain, wala rin. Wala po. So, sanay ka sa trabaho kasi galing ka Mindanao, ano? Galing, po,
Manila muna, tapos Cebu, tapos Mindanao. Oo. Doon sa mga nag-a-apply na gusto ng malaking sahod, kailangan flexible. Kagaya nung last time, meron kaming pinauwi, dalawa. Gusto nila 20K. Pero gusto lang nilang gawin, magwalis. Eh, ba't pa kukuha yung amo ng, ng magwawalis lang? Eh, siya na lang magwalis, di ba? Yung isa, ayaw niya daw Magluto. kasama siya sa gala. Ano, ano daw yung yung gusto ng isa na nag-a-apply dito? Yung nakasabay mo? Gusto niya daw ng yung yaya siya pero hindi siya kasama sa gala. Ayaw Hindi niya siya daw kasi kasama sa napapagod labas. daw siya. Tapos ang gising niya daw is alas 11 daw ng Alas 11. Nang tanghali. Wow. yun nga. So, yan yung reason mga ka-Inday, kaya mahigpit po ang screening namin dito. Siyempre, hindi porke pumunta ka nga dito, is pasok ka na. Yes po. Kailangan ini-screen ka rin kung ano yung gusto mong ibigay, kaya mong gawin. Hindi yung gusto lang natin ng malaking sahod, tapos gusto mo gigising ka ng 11 ng tanghali, tapos apply ka ng yaya. Gusto mo sa bahay ka lang, pag nasa labas bata, ayaw mo. Tapos gusto niya 20K. Huwag ganun mga ka-Inday ha. Kailangan maayos yung mindset natin. Hindi pag ganun kasi na nagde-demand ka kung ano lang gusto mong gawin, wala sa ayos yung mindset ng isang tao. So titingnan din namin kung nasa tama yung mindset ng isang tao. Diba, kung ikaw employer, kukunin mo 'yon. Hindi po. Gusto niya gising 11 AM. Dapat yun. Tapos kunwari lalabas kayo ng anak mo, ayaw niya sumama. Papayag ka. Siya yung amo. Siya lang yung amo. Baliktad na ngayon mga ka-Inday. So doon sa mga nag-a-apply, yung yung tama lang, nasa tama lang. Yung nasa tamang mindset lang. Kasi dito mga ka-Inday, talagang mahigpit ang screening namin dito. Kahapon din, no? May pinauwi, no? May pinauwi. Kagabi. Gabi. Oh, bakit pinauwi te? Kasi lutang eh. Oh, lutang. At saka mga ka-Inday, wag po tayong oo lang ng oo. Tapos pag okay na, pag interview na, sabihin mo ay hindi pala ako okay. Oo, Kasi para hindi tayo rin as istorbo. Gaya yung kagabi, pinauwi yun kasi parang wala sa sarili. Alam ko, pero alam ko naintindihan niya yun. Parang meron lang siyang ibang intention. It's either, di ba, parang gusto niya lang, hindi magtatagal sa amo, mga ganon. So, Hindi niya alam. natitrace namin yun mga ka-Inday. Mahigpit po talaga kami dito sa screening. Ano napansin mo ba doon tayo sa Parang kasama hindi mo? siya sure sa mga niya, mga desisyon niya sa buhay. Ganon. Ganon yung Napansin ko parang Oo, yung isa na kagabi. napansin ko parang ang slow niyang makaintindi. Kailangan ipaulit-ulit mo sa kanya para Paulit-ulit, maintindihan mo. So, parang wala sa sarili. Opo. Pag ganun kasi yung mga ka-Inday, parang pag kunwari may sinabi ka, tapos tatanong niya ulit mamaya, tapos tatanong ulit niya mamaya. Pag ganun mga ka-Inday, most likely, pag dineploy yun sa employer, laging mapapagalitan. So, kawawa lang yung employer na mapupuntahan niya kasi parang hindi siya makagets o nagigets niya pero parang wala siyang pakialam, ganun. Tapos gusto malaki sahod. So kailangan dito mga ka-Inday, kung magre-request tayo ng malaking sahod, kailangan din dapat worth it dun sa dinedemand mong sahod. Kailangan justifiable na worth it dun ka, kunwari example 20K. O si ate, i-reveal natin yung sahod, malaki din ang nakuhang sahod ni ate. Pero worth it naman, tinan nyo, flexible, marunong magluto, marunong maglinis, marunong maglaba, marunong din mag-alaga ng mga pet. Yun yung maganda ipasok mga ka-Inday sa malalaking sahod, yung flexible. Hindi yung gusto, linis lang, tas gusto malaki sahod. Wag ganun mga ka-Inday ha. Kasi yung i-demand nating sahod mga ka-Inday, dapat i-match din natin dun sa magiging trabaho or sa gusto nyong ibigay sa employer. Kasi malaki na nga yung sahod, tas gusto mo walis lang. Diba te? Ako na lang magwalis. Kasi magpasahod ako ng 20K, te? dapat sulit yung yung work at saka yung Oo. sahod. Kailangan nagtutugma. Yung sahod sa dun sa working condition, di ba te? Pero yung sayo naman te, starting lang naman yon, tataas pa yon, di ba? Starting lang yun imaginein mo te, starting lang yan, tataas pa yon, di ba? San ka pa? Oo. So ayan ate, so galing ka ng Mindanao. Yes po.
Ano namang napagdesisyonan mo at nagtiwala ka sa amin na pumunta dito? Kasi ni-research ko muna po. Ni-research ko talaga muna. Tinignan ko yung mga... Nakita mo yung mga pinasok Oh, namin. ang dami na po. Ang dami na po Tapos? talaga. Tapos yung biyanan ko, ano siya, natakot siya kasi, galing siya kasi ng iba-ibang agency. Tapos, Dito rin sa Manila. oh, dito rin sa Manila. Sabi, wag na, baka ibinta ka doon. Sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin ng ganun po. Pero hindi talaga ako kasi, ano Ano yun? ako. Nagbarko ka? Oh, nagbarko lang po. Stranded pa po. Na-stranded ka pa? Oo. So, ayan, ngayon, te, masaya ka ba na makakapasok ka na ng trabaho Sobrang mo? saya ko po. Kailan ka namating dito? Kahapon. Wow, ang bilis di ba? Kahapon lang. Oo, kahapon. So, yun mga ka-Inday, pag nandito po kayo, hayaan yung gumulong yung proseso. Wag nyo kaming, iba kasing applicant, kagaya yung kahapon na pinauwi. Pinapangunahan niya yung proseso namin. Kasi kami mga ka-Inday, alam namin yung proseso, alam namin yung gagawin namin. Hindi naman kayo magtatagal dito, kagaya ni ate, mga ka-Inday, kahapon lang dumating. O ngayon, deploy na po siya. O, di ba? Ate, ang bilis ano? Tsaka sobrang bait. Oo. Si ate kasi mga ka-Inday, meron na ring x-ray na dala. So may medical na rin siyang dala, kaya mabilis na lang din ang proseso. Yan ang maganda talaga mga ka-Inday kapag may sarili na kayong requirements. Tsaka namasahe ka ng sarili mo, no, te? Opo. Magkano Inutang pinakasahe ko mo? 4,100 po. Di pag sahod mo, di ba mapabayaran mo na kasi laki ng sahod mo. Kuna po yung kapatid ko. Kapatid mo yung hiniraman mo. Opo. So, naintindihan mo naman tayo yung magiging trabaho mo. Yes, po. Tapos yung setup dun sa magiging amo mo. Agree ka naman lahat dun sa napagkasunduan nyo. So, ayan ate. Alam mo na rin yung location nun? Opo. Yan lang, malapit lang sa Pasig lang yun. Ano masasabi mo sa naging proseso sa'yo tsaka sa agency namin? Sobrang higpit po talaga. Kaya kapag mag-apply po kayo, dapat sigurado po kayo sa sarili niyo. Kailangan, desidido talaga magtrabaho. Yung talagang focus mga ka-Inday, trabaho lang. Kasi dito, pag nandito kayo, talagang sasala namin mga ka-Inday kung sino lang talaga ang focus lang ang trabaho. Opo. Pag hindi focus trabaho, talagang mapapauwi po kayo mga ka-Inday. Tsaka pag nag-a-apply kayo, yung alam nyo yung ina-applyan nyo. Kunwari, apply kayo ng May, dapat marunong kayo sa lahat. Hindi lang linis lang, hindi lang walis lang. So, ayan mga ka-Inday. Excited ka natin makarating sa amo mo? Sobra po. Ayan, te, yung mga briefing ko sa iyo, ha. Ang briefing kahapon, te, ang tagal, ano. Ang tagal po. At saka, ang dami ko pong natutunan. Marami ka natutunan. So, ayan, alam mo na yung sa tama, sa hindi pwedeng gawin. O, yan. I-reveal natin mga ka-Inday yung sahod ni ate kung magkano yung nakuha niya sahod. Magkano daw yung nakuha sahod? Sabi mo yung mga ka-Inday natin. 17K po. Wow! 17K! So, ayan ate. Pwedeng 2 weeks, tataas agad yan. Depende sa Hindi sa performance. sipag mo at saka sa pulido mo maglinis. Teha, ang gusto lang naman naman pulido maglinis. Pwedeng 2 weeks, maging 20K agad. Depende yan sa mga palad mo. Yes po. Nasa kamay na. Oo. So, nasa kamay mo na lang, pipitasin mo na lang, teha. Kay kembot lang tayo doon na maglinis tayo ng pulido para at least yung sahod natin, pataas ng pataas yan. Yes po. So, yan yung magiging investment mo sa magiging amo mo. So, medium teha, mga gawaing bahay. Dati yung, una doon na 20K agad, wala pa 2 weeks. Tapos, tataas pa yan. Kahit na nasa 20K ka na, te, pwede pa yan tumaas. Basta matuwa sila sa magiging trabaho mo, masipag ka, matyaga ka, focus mo lang trabaho. Tsaka yung tuturing mo ring anak, yung mga alaga mo doon na kitten. Ha? Huwag mong papaluin, yung mga pusa, baka sakalin mo doon. May pusa din po yung kapatid na ang asawa ko po. So, ka naman, gamay ka naman ng mga pet. Po. Pusa po, pakain, at saka linis ng dumi. Hindi ka naman na sa mga dumi nila. Hindi po. So, ayan. So, ayan mga ka-Inday, at ipaprocess na po natin si ate at pinapahatid na po siya ng kanyang magiging amo. Dun sa mga mag-a-apply po mga ka-Inday, yung may requirements lang po, tsaka yung makakapunta. Pag alam niyo po sa sarili niyo na wala pa kayong requirements, hindi pa kayo makakapunta kasi wala pa po kayo pamasahe, wag na po muna tayong mag-chat kasi tambak na po yung mga message ko. Karamihan po doon, madalas, puros walang requirements, hindi makakapunta kasi walang pamasahe. Iba naman, nasa abroad pa, nag-a-apply na. Yung lang po muna, bigyan natin ng chance mga ka-Inday yung makakapunta na, may pamasahe na, at saka may requirements na. Bigyan po muna natin sila ng chance na sila po muna. Ha, mga ka-Inday? O yan, mga ka-Inday, te. May gusto kang sabihin bago tayo magtapos? Oo na po. Meron ka palang gustong batiin te sa Mindanao para itong yung video natin yung makarating ng asawa ko at Mindanao. anak ko, tsaka yung biyanan ko nga nagbabantay
ng anak ko. Salamat po, mama. Anong salita niyo doon? Bisaya. Sige, Bisaya, para maintindihan nila. Hi ma, naana ko dire. Naana ko dire sa ilang Ma'am Irene. Legit po, hindi po siya scam. Oh, yan, mga kainday, narinig nyo ha. Legit kami, 100%. 100%. Isa si ate sa mga nakakuha po ng mataas na sahod. Yan po yung magandang ipasok yung flexible. Talagang trabaho lang ang hanap. Ano te? Yes po. So ayan, ipon-ipon para sa pamilya te Oh, ha. para makapagtapos yung anak ko. Oh, tsaka malapit na mag-December. Diba? At Malapit least may na pera birthday ng tayo. anak Oo. So ayan mga kainday, hanggang dito na po muna at ipaprocess na po namin si ate para maihatid na po sa kanyang magiging amo. So ayan mga kainday, bye-bye. Bye-bye.